Alam mo ba, yung una-una naming Philcan Music Awards, na tornado, tol. Ay na, hirap rin pala mag-Canada tour kasi nakakapagod siya, tol. Sa totoo lang. Yung una-una namin ginawang Canada tour, sobrang ambitious. Yung time na minamarket nila yung mayonnaise, medyo nahihirapan din sila. Sobrang hirap daw ibenta ng ticket nung time na yun. Pero, merong isang nangyari na nagpabago nung takbo nung ano nila. Hulaan mo kung ano, tol. Yun, tol! Nung nag-viral yun, pumutok yung sales nila. Tapos, tol, di ba producer ka nga pala dati sa Pilipinas. So, paano mo naman siya ginawa dito? Paano ka nagsimula? Yeah. Kasi may idea ka na dun eh. Like, paano mo siya sinimulan ulit? Kasi si ibang bansa na naman to. Like, adjustment yung mga kailangan na paperworks or something na mga ganun. So, yun, nagsimula nga siya. Ewan ko na, kung kanina kinukwento ko yung tungkol sa Philcan Music. Yeah. So, nagsimula kami ng award show, di ba? Ina-awardan namin yung ano. So, dahil doon, nakilala yung Vibant sa buong Canada. So, pagka meron nung nagtutour kami actually, merong mga nagsasabi, ito pala yung Vibant, kayo pala yun, yung gumawa nun. Nakikita ko siya dati, nung nasa Vancouver kami, meron kami nakakwentuhan na gano'n. Tapos, yun na nga, dahil din sa Pag-Philcan Music Awards, meron ng mga lumalapit sa amin na mga promoters na, baka gusto nyong i-produce yung show ni ganito. Doon kayo nag-start. Oo. Na parang inoperang kayo na ano. Sabi mo, naisip mo naman, bagong opportunity na naman to. Oo, tapos naisip ko na, inaral ko yung ano, so, tinanong ko magkano, ano yung mga requirement, mga ganun, tapos inaral ko. Parang katulad lang din ng ginagawa ko to dati So, hindi ko na kailangan bayaran yung yung middleman fee ninyo. Direkta na ako. Direkta ka na. So, nagrekta na kami nun kay Because, tsaka kay Alison Shore. Ewan ko, kalala mo yung mga artist na yun. Sila yung simulaan yung kinuha dito or? Sila yung unang-una naming Canada tour dito. And sila rin yung una-una naming production. 2023 to. 2023 lang. Yeah. Pwede mo ba i-share sa kanila, tol, kung paano ba yung hirap ng pagiging producer? Mahirap ba siya? Kasi siyempre, yung connection nyo, tapos yung pagpupunta dito. Pwedeng kwento ko yung sa Philcan Music. Kasi doon ko talaga yun yung isa sa mga pinaka-challenging ko eh. Alam mo ba, yung una-una naming Philcan Music Awards, na tornado, tol. Yung unang-unang live na Philcan Music Awards, na tornado siya, tol. So, nung May yan, di ba? May yata. Years ago yan eh. Naalala mo ba yun, yung na tornado? Oo, kasi yung time na yun, birthday ko yun. Nag-brand out sa Scarborough. Grabe yun, di ba? Oo, May yun. May 22 years or 3 years ago yata yun. Ayan, na-tornado siya. So, bali naputol lahat ng mga power line doon sa paligid niya. Ito yung pinakamasakit niyan, tol. May mga lumipad mula sa Vancouver, Edmonton, Calgary, para pag-perform dun sa show na yun. Tapos, hindi namin alam anong gagawin. So, paano nyo hinandle yung situation nun? Ayan, maraming pag humingi ng patawad. Sorry na lang. Sorry ka, syempre. Pero naintindihan din naman nila yung nangyari. Out of control. Pero meron pa rin mga hindi talaga rin naintindihan na Syempre nga naman, gumastos sila para pumunta dito di ba? Pero weather naman yun, di ba? Hindi naman natin mahawak ang weather. Hindi naman tayo yung may kasalanan kung bakit nangyari yun di ba? Nagsiset up nga kami nung bigla na lang nangyari yun Tsaka ang bilis lang, tol. Wala pang 1 minuto. Dumaan lang talaga yung tornado, sinira niya yung paligid. Sira na rin yung namin, yung show namin. So ano yung nung time na yun, siyempre nalugi kayo? Or syempre. Ano yung maliban sa pagsusori sa mga pumunta doon? Yung financial. Bayad sa logistics, bayad dun sa mga pakain. Syempre, yung mga para sa show, yung red carpet namin, yung backdrop, yung so, mga yun. Nasayang. Lahat yun nasayang. Tapos pumunta pa yung Omni nun. Nung time na yun, i-cover sana nila yung event. Ang naabutan nila is yung brownout, yung yun. Minove nyo ba tol yung So so ang naging decision namin is i-move na lang natin ng later date.
Oo, sunod. So, yes, panibagong bayad uli yun. mga ganun. panibagong gastos na naman. Oo. Tapos ang pinakamasakit nun, yung mga pumunta nung unang beses, di na sila ulit makakapunta. Yeah, kasi minsan lang sila mag-ano ng Oo. So, off nila or ng ano. yeah, dun talaga na-test yung tibay ng loob ko tsaka ng ulo ko kasi tanga totoo lang na-anxious ako nun Paano mo hinandle yung situation ng time na yun? Wala, kailangan Pati sarili mo, kailangan mo i-handle mo kasi siya may Oo. ang hirap na dinaanan niyo sa pag-organize ng event na yun, napakadami. Paano ka Minsan, nag-focus talagang Kailangan mo tumigil, tapos kailangan mo isulat. Ako, mahilig akong isulat eh. Susulat ko muna. magpaplano ka ulit. Oo, kailangan mong i-strategize yung yung nangyari. Siyempre, nagsisimula yan mag-apologize sa mga nagpunta na walang napala, di ba? Yung mga ganyan. Tapos, kailangan mong sabihin na kailangan mo i-reschedule. So, kailangan mo tanggapin lahat ng reklamo, mga complaints ng mga tao na nandun. Yeah. So, acceptance, tapos then move forward. Acceptance, move forward, and then re-strategize. Gawin mo uli. Okay, merong mga hindi magiging happy dito, pero that it is what it is, diba? Yeah. Yun yung isa sa mga pinaka-challenging namin. And then, pangalawa na is yung nagka-Canada tour na kami. Ayun na, hirap rin pala mag-Canada tour Hindi kasi siya biro. nakakapagod siya, tol, sa totoo lang. Yung unang-una namin ginawa Canada tour, sobrang ambitious. 6 cities yung ginawa namin Grabe. sa loob ng 3 weeks. Ang hirap din eh. Kasama ka lagi. Oo, kasama ka yung buong 3 weeks na yun. Tapos yung show nyo lang is Friday, Saturday. So kailangan mo ulit maghintay ng next week para dun sa mga susunod na show. So bukod sa napakahaba niya na 3 weeks na show, and lipat ka pa ng lipat ng mga city, nakakapagod din siya, pero marami ka napuntahan, pero nakakapagod talaga. Naisip mo ba tol magreklamo sa sarili mo? Ba't ko ba ginagawa to? Like yung ganung mindset mo. Oo, naisip ko din yun parati. Ba't ko ba pinasok to? Yeah, Naisip mo yun. ba mga ganun? Taka, ano ba yung napasok ko? Yung parang iniisip ko. Pero ano yung positive side kung bakit na Yung- yung tinuloy-tuloy mo pa din siya? Kasi hanggang ngayon ginagawa mo pa din. Yeah. Yung pinaka naging positive nun is lumaki yung network mo. Bumuka yung network mo. Yung mga pinto na hindi mo alam na nandun pala dati, lumitaw. Oo. Yun, nakilala ko nga si BJ, si Picos, si M, si Allison Shore. Dahil doon, mas marami na akong nakilala pang mga tao dahil sa kanila. Yung network nila, bumukas din sa akin. Pero ang pinakamalaking naging impact sa akin is yung Itchy Worms Canada tour namin. Yeah. Kasi alam mo naman si Kuya Jugs, di ba? Sobrang Si Showtime. walang hindi may kilala sa kanya sa Pilipinas. So ngayon, bumukas din mas lalo pang bumukas nung nakilala ko silang lahat. Ano naman yung struggle mo nung kay Itchy Worms naman? May mga hirap ba kayong pinagdaanan nun? Siyempre, yung unang-una na pinakamahirap dun, yung pagbebenta ng mga tickets, mga ganun. Kasi nung time na nagka-Canada tour na kami, nagiging saturated na yung Oo, napakadami na din. Di ba? Napansin mo din yun eh, di ba? Napakadami ng producer na naglalabasan. Tsaka daming dinadala dito. Parang nauulit na lang. Ayaw nyo naman din maulit na yearly Yeah. sila na naman, di ba? Tsaka buwan-buwan meron. Yeah, Parang lang nangyayari na, yung mga tao, parang nasasawa na rin sila at in a way, di ba? Parang napapaisip sila na, ano ba ba to? Ang strategy nyo doon pag gano'n, siyempre halos lahat na siguro, hindi naman siguro lahat, pero napuntaan dito, galing na ng Canada eh. Ano yung strategy nyo doon? Hanapin nyo talaga yung pinaka bandang hindi pa nagpupunta dito or mga artists. Oh, actually, Ganun pa talaga yung meron nga diskarte, kaming bago kami mag-sign ng tour. Meron kaming parang scoring system na nung time na yun. Una, Yes. kailangan may hit song. Oo. Merong hit album. Kilala sa Pilipinas. Active pa din hanggang ngayon. Yun yung 4 na metric namin. Pero meron kaming na-miss na isa na hindi namin na-realize na yung pinaka-importante nung time na yun. Ano yun? Kailangan may hype. May hype yung brand.
Pag walang hype, Walang hindi bibili siya, ng ticket. mahirap siya ibenta. Hirap siya yung market. Oo. Parang yung isa sa producer sa Winnipeg nakausap namin, yung time na minamarket nila yung mayonnaise, medyo nahihirapan din sila. Sobrang hirap daw ibenta ng ticket nung time na yun. Pero merong isang nangyari na nagpabago nung takbo nung ano nila. Hulaan mo kung ano, tol. Yung kantang Yung kantang ano. Jopay. O anong specifically. Yung ano yung kumakanta ng ano, ibang tone. Yun! Ibang tune ng Jopay. Nung nag-viral Trending yun. yung... Nung nag-viral yun, pumutok yung sales nila. So, ang galing, no? Timing, no? Oo, kasi nagkaroon ng hype. Oo. So ngayon, na-curious sila na, ito ba, ano yung sound siguro ng Jopay Live? Oo. So napabili sila lahat ng ticket. Wow. Ang galing, no? So yun yung last element na hindi Pwede din namin. maging marketing strategy yan. Talaga gumawa ka ng isang trend na Yeah. pag may kinuha kayo dito. Wala, naisip ko lang. Parang pag may kukunin kayo dito, tapos gawa nyo ng like trending something na issue or ano. Oh, yeah. Yun nga eh. Yung simpleng ganun lang, Oo. nag-viral, biglang di mo alam na magiging factor pala siya sa pagiging improve ng sales or ganun. Oo nga, no? Tangina, meron kaming missing element dun sa scoring system Kailangan may namin. hype talaga ang Oo, akala namin importante na may hit song tong banda na to. Meron silang hit album. Meron silang kilala sila sa buong Pilipinas. Mas active pa rin. Active pa din. Pero hindi pa pala enough yun. Kailangan Kailangan may yung hype. Importante yung hype ngayon. So, ano yung mga pinagdaanan nyo kay Itchy-Worms noong time na yun? Sa totoo lang, tayo na, sobrang na-enjoy ko yung time ko kasama yung Itchy-Worms eh. So, shoutout nga sa mga Kuya Jugs, Kuya Chino, Kuya mababait, Mikey, Kuya Jazz, si Kuya Kel, lahat sila mabait, hands down. And in a way, kasi mga business entrepreneurs din yun sila, kuya eh. May mga tinuturo rin sila sa amin habang nasa tour kami. So, tanga na, may natututunan din ako sa kanila. Another knowledge na naman. Oo. Tapos may mga sinasabi sila na mga, in a way, yung short time na makasama namin sila, parang na-mentor din ako eh. So, kahit na yung naging result nun is break even, yung, intangibles nun, Oo. sabihin ko na winner ako eh. Parang naging win sa akin eh. Oo. Una-una yung network bumukas. Network. Natutunan ako sa kanila na na-apply ko na ngayon. Naging business partner ko si Kuya Mikey. So yung knowledge na nasi-share niya sa'yo, yun talaga yung pinaka, biggest win mo nung time na yun. Yeah. Para sa akin, yung naging biggest win ko nun, yun yung knowledge na na-share nila sa akin. At saka yung network na naibukas nila sa akin. So ngayon, ano naman masasabi sa mga, sabi mo, saturated na yung mga producer ngayon? Yeah. Ano naman yung masasabi mo sa kanila? Yung mga bago pa lang, na nag-start pa lang mag-produce. Ano ba? Kahit ano na lang, message na lang sa kanila. Yung message ko sa inyo, sundan nyo siguro yung scoring system na yun. Oo. I think number one na yung Oo. hit song, album, active, at saka kilala. Yan, Pag wala doon, huwag niyong kunin yung artista. Yan, nagsasuggest na si Tol Rafael yung mga ideas nyo sa mga bago mga producer dyan. So, ano naman yung target na next move ng... Meron akong bucket list na gusto Yeah. kong matupad. And Yan. sa ngayon, inaabangan ko na yung Inaabangan pala. Bamboo Reunion. Sana, one day, magawa namin. Challenging siya, pero nasa bucket list ko na kung mag-reunion man ng Bamboo and mag-Canada tour sila, at least makaproduce kami ng isang show para sa kanila. Oh, so, abangan natin yan, Tol. So, Tol, bago tayo matapos, pwedeng pasalamatan mo muna yung mga... Bago mo pala pasalamatan, Tol, yung mga gusto mong pasalamatan. Oo. Ano ba yung i-offer mo sa mga viewers natin? Ano ba, pwede mo i-promote or ano ba gusto mong i-promote dito? Kasi, I-offer sa kanila. kung interesado kayo na sa Vibe Ant, pwede kayong pumunta sa website namin.
kung gusto nyong malaman pa kung ano yung mga kaya naming ibigay, yung Vibe Ant is tumutulungan namin yung mga brands na magkaroon ng mas maraming pang mata. Hindi lang sa Filipino community, yung sakop ng ano namin is Canada and in North America, yung mata nung na tumitingin doon. So, isa yun sa mga way. May mga affiliate partners din kami. Shoutout nga pala sa RLC Residence, mga Amazon, mga iba pa naming mga affiliate partners ng mga ano namin. Meron din kaming mga software technologies na ginagawa. Pero hindi pa namin pwedeng ipakita sa ngayon eh. Soon. Soon, yeah. So, tol, ano pa yung mga ibang may offer mo sa kanila? Mga gusto mo i-offer sa mga nakikinig na nanonood sa atin? Sa akin, kung meron man akong i-offer tungkol sa buhay or sa ano man, kung meron kang idea na hindi ka pinapatulog, I think kailangan mo i-pursue yun. Huwag mo hayaan na parati ka na lang hindi pinapatulog niyan and mamatay ka na lang na hindi mo man lang in-explore ano yung potential nun. Di ba? Kasi merong mga ganong tao na hihinaan sila ng loob bago pa sila magsimula. Natatakot na sila agad. Ewan ko kung familiar ka din dito eh. Madalas din siyang lumalabas ng mga quote na many dreams have died even before they make the first step. Yeah, tama. Kasi ano lang yan eh. So, meron tayo minsan na gustong gawin na hindi natin magawa. Kasi minsan, nalilito tayo, tapos naguguluhan tayo kung magagawa ba natin to. Natatakot tayo mag-step forward eh. Hindi natin siya natatry kasi una-una. Siguro, financial. Merong madaming factors eh. So, isa na yung financials or di natin nahinaan tayo ng loob. So, pag may mga ganong bagay o sitwasyon, scenario, minsan kailangan din natin ng mapagsasabihan eh. Makakausap para ma-boost yung energy natin na gawin talaga isang bagay. Yeah. I think siguro kung mga ganun, kailangan mo ng mga mentors. Mentors, tama. Or trusted na friend or kahit sino. Kahit tropa mo lang, kahit tambay lang sa kanto, kwentuhan mo lang siya, nasabihin niya sa'yo na, sige gawin mo yan, na mag-push sa'yo para magawa mo isang bagay. So, meron pa ba tayong mga ibang i-promote dyan, tol, or ano? Check nyo pala yung mga shows namin sa YouTube. Meron kaming show na tawag The Ants. Yun The yung, Ants? Meron kayo ganun. Meron kaming The Ants. Makikita nyo dun yung mga iba pa naming co-founder ng Vibe Ant. So, lumilitaw sila dun sa The Ants. And abangan nyo rin yung mga upcoming new shows namin na ilalabas namin sa channel namin na Vibe Ant. And yung upcoming namin na the product launch na mangyayari hopefully this year na matuloy. Imbitahan din namin kayo doon. May nakalatag na ba kayo this year na mga events niyo? Or? Meron na kaming 1-year plan ngayon. So, this year, yeah. So, balak naming unang-una bumalik sa pagpo-promote ng mga local artists ulit kasi nawala yun dito eh. Ewan ko kung napapansin mo, wala nang gumagawa na medyo tumahimik nga eh. Diba? Pero dati, parang yung mga local artists, maganado sila, tapos nawala. So, gusto kong maibalik yung na yun. Kasi yun din naman yung reason kung bakit ko sinimulan yung Vibe Ant eh. Paano ba natin babalikin yan, tol? Ano ba yung suggestion mo dyan? So, baka pwedeng makahingi sila ng isang hints dyan or... Para sa akin, bigyan mo lang ng mas marami pang visibility eh. Gamitin mo yung platform mo sa tama. Gamitin mo yung platform mo ng tama, bigyan mo ng visibility yung mga deserving na artist. Huwag kang maglagay ng bias. Lahat is i-accommodate mo. Basta pasok siya dun sa kung ano yung tingin mong pwedeng So yan, abangan natin lahat na nakaplano. Napakagaling nito si Tol Rafael. Talagang bilib na bilib ako dito. Napakadami niyang ideas, dami niyang gustong gawin. Talagang lahat yun na unti-unti niyang gawin. Kaya bilib talaga ako sa iyo, Tol. Maraming salamat. Tol, baka meron ka pang mga ibang papasalamatan or shoutout na gusto mo matapos. Yan na lang. Ano ba? Shoutout sa mga lahat ng naging katrabaho ko. Siyempre, sa mga lahat ng ginawa ko, naging
factor din yung fraternity natin. So, network din siya eh. Network din siya. Sobrang daming naging tulong ng kapatiran ng Tau Gamma Pi sa akin. Shoutout Toronto Triskelion, Canada National Council, PSBA QC chapter, kay Luke ng Feedback Production, yung co-founder ko ng Feedback nung bata kami. Shoutout sa mga co-founders ko ng Survive Ant, and shoutout kay Alison Shore, kay Because, sa mga kuya ko sa The Itchy Worms, and syempre kay Rico Blanco and team, buong Balcony Entertainment. Salamat at nakakatrabaho kayong lahat. And salamat din tol na na in-interview mo ko, na tinulungan mong i-share yung story ng Vibant. So, tol, maraming salamat sa oras at sa mga ideas binigay mo. So, ang dami kong natutunan ngayon sa podcast natin na ito. Grabe yung knowledge na pumasok na naman sa atin, sa mga producer, mga suggestion niya. Napakadami. Grabe. Yeah. Sana naman may napulot kayo doon, and huwag niyong kakalimutan na ma-like and share yung mga content ni Mr. A Vlogs. Yun, thank you. Angelo. Yan, nandito yan. Makikita nyo. Nandiyan. Very active siya ngayon, and sobrang ganda ng mga content na ginagawa niya. So, pag nakita niyo siya, dumaan siya sa reels niyo, sa timeline niyo, huwag niyong kakalimutan hit yung follow. Iyan, maraming salamat. So, mga boss, yun na siguro ang podcast natin. Abangan nyo na lang yung mga susunod pa natin. Huwag nyo kakalimutan, follow natin, subscribe tayo sa YouTube. And comment kayo. Mag-suggest kayo kung sino at ano pa bang gusto nyo sino pa mga gusto yung sama natin dito sa interview natin, sa podcast natin. So siguro yun lang mga boss. Thank you.